Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post Batas PH sa title, Hindi Nagpapagamit sa Palasyo. The Malacanang Press Corps denied allegations circulating online of cover-up and bribery concerning President Ferdinand Marcos Jr.'s health, maintaining that all news reports of its members are factual and true. MPC is independent organization of local and foreign journalists accredited to cover the president, the first family, and activities within the Malacanang Palace. So ito, basahin ko yung statement nila, payag ng Malacanang Press Corps. I-highlight ko lang kay malilit. Mariing pinapalagan ng Malacanang Press Corps ang aligasyon kami ay nagpapagamit sa Malacanang o di kaya'y nabayaran para pagtakpan ang totoong estado ng kalusugan ng Pangulo. Batid namin na ang kalusugan ng Pangulo ay mahalagang aspeto ng ating pambansang seguridad. Malinaw sa mga nakaraang ulat at mga video ng mga press briefing kung paanong inusisa ng aming mga kasapi ang mga opisyal ng pamahalaan tungkol sa kalagayan ng Pangulo. Naninindigan ang MPC, Malacanang Press Corps, sa katotohanan ng mga ulat na inilabas ng aming mga kasapi nitong nakarang linggo. Kinukondina rin namin ang garapal na mga pagtatanggang sirain ang kredibilidad ng mga mamamahayag at iligaw ang ating mga kababayan para isulong ang interes ng ilan. Ang mga balitang inilabas namin ay may malinaw na basihan. Mga report na nakalap sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga taong may kinalaman sa isyu o di kaya'y aming mismong nasaksihan. Amin ding biniberipika ang anumang impormasyon na aming nakalap para masiguradong ito ay tama at totoo bago namin ibahagi sa publiko. Hindi ito ginagawa ng content creator na ang tanging puhunan ay ang kanyang social media account. Malikot na imaginasyon at questionable agenda. Madaling magbintang, madaling gumawa ng mga kwento, madaling magkalat ng mga walang basihang chismes. Hindi ito gawain ng mga responsabling mamamahayag. Dalawang ko na lang. Maliit. Nakakalungkot nakakalungkot isipin, may mga naniniwala pa rin sa mga manlulokong lumalason sa isip ng ating mga kababayan na aming pinagsisilbihan sa abot ng aming kakayahan. Hinihimok namin ang lahat na maging mapanuri sa gitna ng batuhan ng mga aligasyon sa social media at hilatisin ang pinanggagalingan ng impormasyon. Sa kabila ng mga paninira, patuloy kaming nagtatanong, patuloy kaming nagmamasid at patuloy na nag-uulat ng patas tungkol sa mga hakbang at pulisiya ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Marami mang pumipili sa mga kasinungalingan, nais nilang paniwalaan, patuloy kaming papanig sa katotohanan at titindig para sa interes ng bayan kahit sino pa ang maupo sa Malacanang. So, ang pagkaintindi ko dito, para kaya nagpapaliwanag sila kasi ang sentimento ng general public, ang mas maraming tao, mas naniniwala sila
na there is something fishy o hindi sila ang mas nakakarami, hindi naniniwala doon sa pahayag ng palasyo na ina-amplify ng Malacanang press corps na ang Pangulo malusog. Yun ang mensahe ng palasyo na binabalita nitong Malacanang press corps. Kaya lang lumalabas, ang pagkaintindi ko dito, mas marami ang mamamayan na hindi naniniwala na ang Pangulo is in good health. Okay, example, kanina, sa isang game show, laruan ng mga bata, nabigla talaga ako dahil yung parang batang henyo ba yon, yung mailalagay na pangalan ng kung sino ba yon at huhulaan ng isa. So, dinidescribe, ano yan, politiko? Oo. Lalaki? Oo. Patay na? Oo, patay. Oh. So, yung bata, kung ano-anong sinasabi, Sergio Peña, Manuel L. Quezon, mga government leaders, mga bayani. Hindi. Ala, mga heroes na namatay. Hindi. Mamaya huminto yung bata. Napaisip ng mga ilang segundo. Bongbong Marcos! Bata yan siguro mga edad below 10. 10. So yun, paano niya how come na lumabas sa bibig niya na yung patay na pinapahulaan sa bata, ang dami niya ng sinabing mga heroes o mga presidente, biglang napaisip na Bongbong Marcos. Ibig sabihin, yung haka-haka nagsisip in sa puso't isipan ng mamamayan na there is something wrong. Pati ang mga bata nabibiktima. Kaya solusyon dito, PCO, Malacanang, kayo ang may makasolve nito, i-present nyo lang ang Pangulo live. Ganon lang yon. O kaya mag-issue ng official medical bulletin permado ng mga doktor na maasikaso sa Pangulo. Kasi inamin naman ni Pangulo mismo, inamin niya na may sakit siyang diverticulitis at nag-iingat, nagda-diet. Inamin din ni Jose Claire Castro na namamayat ang Pangulo dahil sa pagkain, restricted ang pagkain. So, nasaan ang official medical bulletin? Pag nagpalabas kayo niyan, titigil na itong usap-usapan na ito tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Better yet is live, Facebook, or hindi yung recorded, hindi nyo na madaling lukuhin